Si Iska ay isang sundalong labis na overpowered na nabilanggo dahil sa pagtulong sa isang kaaway na makatakas. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang mabigyan siya ng pagkakataong makuha ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagbihag sa isang magandang prinsesa ng kaaway. Ngunit ipinagkanulo niya ang kanyang bansa upang i-raise ito. Nagsimula ang lahat sa isang mundo kung saan ang ilang mga tao ay nagkakaroon ng mga mahiwagang kapangyarihan, na ginagawa silang mga salamangkero. Ngunit pagkatapos ay natakot ang natitirang sangkatauhan sa mga salamangkero bilang resulta at nagpa siya na lumikha ng isang bansang tinatawag na imperyo upang apihin sila. Upang labanan ito, ang mga salamangkero ay lumikha ng kanilang sariling ligtas na kanlungan sa isang kalapit na bansa na tinatawag na Nebula Sovereign, na nagsimula ng isang siglong digmaan sa pagitan ng mga salamangkero at mga tao. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakabatang nakasay na disipulo sa kasaysayan, si Iska, ay niraise ng isang salamangkerong babae na may mga aset at pinalaya siya mula sa bilangguan. Nauwi ito sa kanyang pagkakakulong sa loob ng isang taon. Ngunit pagkatapos, bilang kahalili ng isang makapangyarihang espada na tinatawag na Black Steel, binigyan siya ng pagkakataong tabyusan ang kanyang sarili. Inutusan siyang hulihin ang isa sa pinakamakapangyarihang mangkukulam sa soberanya na tinatawag na Ice Calamity Witch, isang inapo ng pinakamalakas na mangkukulam sa kasaysayan, ang Grand Witch. Pinili ni Iska na tanggapin ang misyon sa kondisyon na makasama niya muli ang kanyang dating koponan. Pagkalipas ng ilang oras, pinalaya si Iska mula sa bilangguan, at pinag-isipan niya kung gaano niya namimiss ang sariwang hangin, at ang mabituing gabi habang siya ay nasa bilangguan. Pagkatapos ay dumating ang kanyang dating koponan, na binubuo ng matalas na dila na si Jean, ang magandang babaeng si Nene, at ang kanilang kapitan, ang malusog at clumsy na si Mesmes. Habang papunta sila sa kanilang misyon, narinig nila mula kay Jean ang tungkol sa misyon. At naniniwala si Mesmes na naloko si Iska dahil nahaharap sila sa Ice Calamity Witch. Gayunpaman, ikinatwiran ni Jean at Nene na ang pagkakaroon ni Iska sa misyong ito ay isang kalamangan dahil ang soberanya ay walang tala kung sino si Iska. Bigla, sumabog ang kanilang sasakyan at sila ay inambush ng 12 ng mga salamangkero na nagawang makalusot sa mga harapang linya ng imperyo. Bagamat sinabi ni Iska na karaniwan niyang matatalo silang lahat, kailangan niya ng sandali upang makabalik sa husay sa pakikipaglaban. Kaya, tinulungan siya ni Nene at Jean na talunin ang mga salamangkero. Gamit ang kanilang mga armas at pagtutulungan, pinunasan nila ang sahig gamit ang mga mangkukulam, ngunit isang mas malakas na mangkukulam na nagngangalang rin ang sumulpat at tumawag ng isang golem. Umatake ito, ngunit madaling naiwas ni Iska ang atake gamit ang kanyang espada, na ikinagulat ni Rin. Pagkatapos ay inutusan ni Iska ang iba na manghuli ng iba pang mga salamangkero sa kagubatan, naiwan si Iska na mag-isa kasama si Rin. Pagkatapos ay muling nag-regenerate ang golem at nagpatuloy sa pag-atake. Ngunit nang madaling nalampasan ng lalaking ito ang mahiwagang atake ni Rin, hiniling niya na malaman kung sino siya. Sa halip na sumagot, hiniling ni Iska na malaman kung nasaan ang Ice Calamity Witch. At nang tumanggi si Rin na sumagot, tuluyan siyang pinangibabawan ni Iska at inihagis siya sa lupa. Biglang bumaba ang temperatura at isang malakas na blizzard ang pumalibot sa kanila nang sa wakas ay dumating ang Ice Calamity Witch. Nagpakilala siya bilang si Alicia habang binabalaan siya rin na si Iska ay isang nakatalagang disipulo at ang kanyang talam ay maaaring pumutol sa mga astral na kakayahan. Gayunpaman, tumanggi si Alicia na umatras at hiniling na malaman kung sino si Iska upang maging isang taong may kakayahang talunin si Rin. Sa halip na sumagot, sumugod si Iska at lumikha si Alicia ng malalaking pader ng yelo, sinusubukang bitagin siya, ngunit walang kahirap-hirap na nakalusot si Iska sa mga ito. Nang makita ito, naglunsad si Alicia ng isang bagyo ng mga talim ng yelo mula sa itaas, at ang sunod-sunod na mga talim ay nagawang sugatan si Iska sa maraming lugar. Ngunit pagkatapos, gamit ang kanyang puting espada, kinopya ni Iska at tinawag ang sarili niyang sunod-sunod na mga talim upang tumugma sa kanya, at nagulat si Rin nang makita ang isang taong kapantay ng kakayahan ni Alicia. Pagkatapos, sinabihan ni Alicia si Iska na sumuko, ngunit galit na tumanggi si Iska, sinasabing siya ang pipigil sa digmaang ito. Nang marinig niya iyon, natigilan si Alicia at umatras, napagtanto niyang may isang taong may gusto rin ng pareho sa kanya. Bigla siyang nadulas at nasalo siya ni Iska na parang isang prinsesa, na nagparis sa kanya at ikinagulat niya.
Hindi niya matiis ang kanyang napakagwapong mukha, tinawag niya ang kanyang higanteng ibon at tumakas kasama si Rin. Pagbalik sa kanyang bahay, naligo si Alicia. Hindi maalis ang panlalaking hawak ni Iska sa kanyang ulo at ang determinasyon nitong magdala ng kapayapaan sa mundo. Labis ang pagkalito, nagpasya si Alicia na manood ng isang romantikong dula upang mawala ang kanyang isipan. At doon ay hindi niya mapigilan ang pagluha habang pinapanood ang dulang Romeo at Juliet. Nang may nag-alok sa kanya ng kanyang panyo para sa kanyang mga luha at tinanggap niya ito, ngunit nang subukang pasalamatan siya pagkatapos ng palabas, nagulat siya nang malaman na ang lalaki ay si Iska sa lahat ng tao. Noong nakaraang araw, hindi makatulog si Iska at iniisip din niya si Alicia. Napansin ito ni Kapitan Mesmes at inalok si Iska ng kanyang pares ng tainga upang makinig sa kanya. Ngunit habang gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat, pinili niyang huwag. Itinuring ito ni Mesmes bilang isang senyales ng potensyal na trauma. Kaya dinala niya ito sa kanyang silid kung saan nakadisplay ang mga manika at pinatutuyo ang mga cute na plot cover na mabilis na tinanggal ni Mesmes. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kailangan lang ni Iska na magpahinga sandali bago ang kanilang susunod na misyon. Kaya binigyan niya ito ng tiket sa opera para sa dulang Romeo at Juliet na tinanggap ni Iska. Pagkatapos, habang papunta roon, napanaginipan niya ang kanyang dating amo na si Croswell na minsang nagtiwala sa kanya ng kanyang kambal na astral blades. Ipinaalala sa kanya ng kanyang master na ang mga espadang ito ay hindi lamang mga sandata kundi isang simbolo ng pag-asa na maaaring magpabago sa kinabukasan ng sangkatauhan. Nang magising si Iska, humingi siya ng tawad kay Nene dahil sa pagkakatulog at nagpasalamat dito sa pagdadala sa kanya sa Neutral City para sa opera. Pagdating niya, nanood siya ng palabas at doon biglang umiyak ang taong nasa harap niya habang nagaganap ang pagtatanghal. Pagkatapos ay inalok niya sa kanya ang kanyang panyo, na buong pasasalamat niyang tinanggap. Ngunit pagkatapos ng palabas, sinubukan niyang pasalamatan ito at nabunyag na si Alicia pala ito. Ipinapalagay niya na sinundan siya ni Iska papasok sa neutral na lungsod at palihim na naghintay ng pagkakataong atakihin siya. Ngunit bago pa man siya makapaghagis ng kamay sa kanya, pinigilan siya ni Rin at ipinaalala sa kanya ang pinakamahalagang tuntunin ng neutral na lungsod, na walang pinapayagang labanan. Eksakto ang sinabi nito, dahil ang lungsod ay kung saan ang mga mamamayan mula sa magkabilang panig ng digmaan ay nabubuhay ng walang karahasan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya sina Alicia at Rin na umalis sa lugar. Pagkatapos ay pumunta sila upang bumili ng pagkain sa isang sikat na pasta restaurant. Ngunit pagdating nila sa restaurant, natuklasan nila na ang bawat mesa ay may tao. Ipinaalam sa kanila ng waiter na maaari lamang silang umupo sa isang nakareserbang mesa at kumain kasama ang isang estranghero, na malugod nilang tinanggap. Ngunit sa kanilang pagkagulat, ang mesa ay talagang pagmamayari ni Iska, at agad na pinaghihinalaan ni Alicia na imposibleng magkaroon ng isa pang pagkakataon. Ngunit ipinaliwanag ni Iska na nag-book siya ng mesa bago pa man magsimula ang opera. Dahil ang pag-alis ay nagpapakita na siya ay isang kaawa-awang duwag, nag-aatubili si Alicia na sumang-ayon na ibahagi ang mesa. Nang oras na para umorder, parehong umorder sina Iska at Alicia ng parehong pagkain, kahit na hanggang sa kung paano niluluto ang pasta. Ipinapalagay ng waiter na magkakilala sila ng husto, ngunit agad nila itong itinanggi. Habang kumakain sila, natuklasan ni Alicia na mahilig din pala sa pasta si Iska tulad niya. At nagsimula silang mag-usap tungkol sa lahat ng bagay tungkol sa pasta mula sa noodles hanggang sa mga sarsa na parang mga mahilig sa pasta, tuluyang nakalimutan na gusto nilang mag-away. Ngunit agad itong napansin ni Rin at ipinaalala kay Alicia na kaaway pa rin si Iska at sinabihan siyang mag-focus sa pagtatapos ng kanyang pagkain. Nang gabing iyon, binalaan ni Rin si Alicia na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari, dahil hindi ito ikakatuwa ng kanilang reyna. Sinabihan din niya itong itapon ang panyo na ibinigay sa kanya ni Iska bago pa siya masyadong mapalapit sa kaaway at iginiit ni Alicia na hindi iyon mangyayari, ngunit itinago pa rin niya ang panyo. Samantala, nahihirapan din si Iska na makatulog, ngunit nang makatulog siya, nanaginip siya ng isang nakaraang insidente kung saan ang kanyang tren ay biglang inatake ng mga halimaw at kinailangan niyang labanan ang mga ito. Ngunit noon dumating ang isang ice mage upang iligtas siya at talunin ang mga halimaw. Bago pa niya maintindihan ang nangyari, nagising siya.
Kinabukasan, sumama si Iske sa kanyang koponan para sa pagsasanay at ang kanilang dating kaibigan, isang babaeng nakasalamin na nagngangalang Risha, ay nagpakita at inanunsyo na siya ang mamamahala sa kanilang susunod na misyon bilang kanilang kapitan. Nang mapansin na mukhang pagod pa rin si Iske dahil sa kakulangan ng tulog, binigyan niya ito ng tiket para sa isang eksibisyon ng sining at iminungkahi na marahil ang panonood ng mga nakaka-inspire na painting ay isang mahusay na solusyon sa kanyang panloob na kaguluhan. Samantala, nakipagkita si Alicia sa kanyang ina, si Reyna Melivre. Tinanong siya ng Reyna tungkol sa mahiwagang sundalong imperial na kanyang nakalaban sa kagubatan, at ipinaliwanag ni Alicia na si Iska ay maaaring isa sa mga nilagdaang disipulo, ang mga piling mandirigma ng imperyo. Pagkatapos ay isiniwalat ng Reyna ang isang nakatagong lihim tungkol sa soberanya ng Nebula na ang kanilang tagapagtatag, ang orihinal na Grand Witch, ay talagang may kapatid na babae, at ang kapatid na iyon ang nasawi habang buhay pa ang orihinal na Grand Witch, na natakpan pagkatapos ng labanan 100 taon na ang nakalilipas. Ngunit pagkatapos ay ipinakita ng Reyna kay Alicia na pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa swordsman na iyon, ang selyo ay nagsimulang humina at nagsimulang magpakita ang mga bitak, na hudyat na ang Grand Witch ay madyay gising na. Tinanong ng Reyna si Alicia kung may napansin ba siyang kakaiba tungkol sa swordsman, at naalala ni Alicia ang kanyang mahiwagang talam, ngunit piniling huwag sabihin sa kanyang ina. Dahil dito, inutusan ng Reyna si Alicia na tumigil sa pakikipaglaban sa mga frontline upang maiwasan ang pakikipaglaban muli sa kanya, hanggang sa malaman nila kung sino talaga siya. Pagkatapos umalis sa palasyo, inamin ni Alicia kay Rin na hindi siya makatulog at gusto niyang pumunta sa isang eksibisyon ng sining. Nag-aalala si Rin na baka makasalubong muli ni Alicia si Iska, ngunit tiniyak sa kanya ni Alicia na nagkataon lamang ito. Gayunpaman, nang naroon na, nakasalubong niya si Iska. At tinanong ni Alicia kung bakit patuloy na nagpapakita si Iska sa neutral na teritoryo, habang pabirong itinuturo ni Iska na binibisita rin niya ang mga likhang sining na nilikha ng isang tao mula sa imperyo. Mahinahong tumugon si Alicia na ang sining ay walang hangganan at sumang-ayon si Iska sa pahayag na iyon, kaya't inanyayahan niya itong magkasamang bumisita sa eksibisyon ng sining. Mabilis na hindi sumang-ayon si Alicia at naglakad palayo upang makarating doon ng mag-isa, ngunit naligaw siya at nagsimulang umiyak. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan siya ni Iska at inalok na isama siya upang makita muli ang sining. Nang tumanggi si Alicia, ipinaalala ni Iska sa kanya ang sarili niyang mga salita, na ang sining ay walang utos, at ito ay lubhang tumama kay Alicia, kaya tinanggap niya ang alok nito, at magkasama silang nasiyahan sa pagtingin sa mga pinta at pag-uusap kung gaano kalalim ang pag-iisip at katalinuhan ng mga pinta. Pagkatapos, binilhan ni Alicia ng inumin si Iska bilang pasasalamat. At habang sila ay nagpapahinga, aksidenteng nakatulog si Iska at natamba sa kanyang mga asset. Doon, tahimik na tiningnan siya ni Alicia, alam na maaari niyang tapusin ang kanyang buhay kaagad doon, ngunit pinigilan niya ang sarili, tinatanggihan na makita siya bilang isa lamang kalaban. Pagkatapos, tinulungan ni Alicia si Iska na sumakay sa taxi bago umalis patungo sa kanyang palasyo. Doon, dumating si Rindala ang impormasyon tungkol kay Iska at isiniwalat na siya ang dating pinakabatang taong napiling maging isang disipulong may lagda. Nalito si Alicia kung bakit hindi niya alam ang tungkol sa kanya at ipinaliwanag ni Rin na pagkatapos maging isang disipulong may lagda si Iska, nabilanggo siya dahil sa pagtulong sa isang mangkukulam na makatakas mula sa pagkabihag. Gayunpaman, nalilito pa rin si Alicia, at nagtatanong kung bakit ang isang taong isinasapanganib ang kanyang buong kinabukasan upang iligtas ang isang mangkukulam ay kalaunan ay naging isang taong nanghuhuli sa kanya. Pagkaalis ni Rin, tiningnan ni Alicia ang panyo na ibinigay sa kanya ni Iska, at biglang pumasok ang kanyang ina at nakita ito. Binalaan niya si Alicia na huwag kalimutan na si Iska ay isang sundalo pa rin ng kaaway, at mapanganib ang magtiwala sa isang tao mula sa kabilang panig kung isasaalang-alang na ang imperyo ay nagdulot ng napakaraming hindi makatarungang pagdanak ng dugo sa mga salamangkero. Nangako si Alicia na susundin niya ang mga salita ng kanyang ina. Ngunit nang umalis ang Reyna, hindi pinansin ni Alicia ang babala at tinawagan si Rin, sinabing gusto na niyang bumalik sa neutral na lungsod. Binalaan siya ni Rin na baka makasalubong niya ulit si Iska, ngunit sinabi ni Alicia na iyon mismo ang inaasahan niya dahil gusto niyang marinig muna ito mula rito tungkol sa tunay nitong intensyon.
Samantala, si Iska at ang iba pa ay abala sa pagtatrabaho. At nagpa siya si Iska na bigyan ang lahat ng inumin. Nang tiningnan niya ang mga debateng inumin, naalala niya ang inuming ibinigay sa kanya ni Alicia. Nang sandaling iyon, kinontak sila ni Risha upang ipaalam sa kanila na tinawag si Iska ng Senado ng Imperyo. Doon, binati nila siya sa pakikipag-usap sa kanya at isiniwalat pa na isinasaalang-alang nila ang pagpapanumbalak ng kanyang dating titulo bilang isang saint disciple. Para kay Iska, parang perpektong pagkakataon ito kung isasaalang-alang na ang mga saint disciple ay may direktang akses sa emperador mismo, na naglalapit sa kanya sa pagkamit ng kapayapaan. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng Senado na itinuturing pa rin siyang isang traidor na tumalikod sa kanyang tungkulin. Kaya, kailangan niyang patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng paghaharap sa kanila ng ulo ng Ice Calamity Witch sa kanilang mesa. Pagkaalis sa pulong, agad na naisip ni Iska si Alicia at kinontak niya si Kapitan Mesmes upang tanungin kung maaari ba niyang laktawan ang kanilang susunod na sesyon upang bisitahin ang neutral na lungsod upang may makatagpo siya. Nang marinig iyon, pumayag si Mesmes na hayaan siya, dahil gusto niyang maging isang kapitan na nagmamalasakit sa kanyang mga miyembro, ngunit sinabi niya sa kanya na sasama siya bilang isang mapagmalasakit na kapitan. Kinabukasan, papunta na sila at tinanong ni Mesmes kung sino ang plano niyang makita. Ngunit bago pa siya sumagot, isang higanteng ibon ang lumipad sa itaas nila patungo sa lungsod. At pinaghihinalaan ni Iska na ang taong nakasakay dito ay ang babaeng gusto niyang makita. Nang makapasok sina Iska at Mesmes sa lungsod, agad nilang nakasalubong sina Alicia at Rin. Nang makitang nalilito si Mesmes kung sino siya, maayos na ipinakilala ni Alicia ang kanyang sarili bilang Ice Calamity Witch, at agad na natarante si Mesmes, na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Para maiwasan ang kaguluhan sa loob ng lungsod, iminungkahi ni Alicia na mag-usap sila sa mas pribadong lugar. Nang makalabas na, sa wakas ay tinanong ni Alicia si Iska kung bakit niya iniligtas ang salamangkero isang taon na ang nakalilipas. At ipinaliwanag ni Iska na ang taong iniligtas niya ay isang bata pa lamang na nabilanggo dahil lamang sa ipinanganak itong may mga kakayahang astral. Naniniwala si Iska na mali na mangyari iyon at alam niyang ang pagtulong dito ay sisira sa kanyang kinabukasan, ngunit hindi niya ito maaaring balewalain. Narinig iyon, nagulat si Alicia kung gaano kasalungat ang kanyang mga ginawa nang sinubukan niyang hulihin ito sa kagubatan. Tiniyak ni Iska sa kanya na hindi ito kasalungat at ipinaliwanag na gusto niyang ihinto ang digmaan sa pamamagitan ng pagpilit sa magkabilang panig sa negosasyon, na pinaniniwalaan niyang makakamit niya sa pamamagitan ng pagkuha ng isang purong mangkukulam tulad ni Alicia, upang ang soberanya ay walang ibang pagpipilian kundi makinig. Agad na itinuro ni Alicia na kahit na mahuli niya ito, ang kanyang ina at ang soberanya ay hindi kailanman makikipagtulungan sa imperyo pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdusahan. Kaya inalok siya ni Alicia ng isa pang solusyon at sinabihan siyang magtrabaho sa ilalim niya at ipagkanulo ang imperyo dahil magkasama silang makakagawa ng kapayapaan ng hindi kinakailangang mag-away. Bago pa makasagot si Iska, biglang nagbago ang langit at isang bitak na mas malaki pa sa mga pisngi ng iyong kaibigan ang nagpakita sa itaas nila. Mula sa bitak ay nagpakita ang isang figure na nakilala nilang lahat, ang tagapagtatag ng soberanya ng Nebula, si Nebulos mismo. Natigilan ang lahat nang makitang ang taong dapat ay nananatiling nakaselyo sa loob ng 100 taon ay nagising at agad siyang nagsimulang umatake. Pagbalik sa soberanya, naramdaman ng Reyna na ang lahat ng kapangyarihang astral ay tumutugon sa isang bagay at mabilis na tumungo sa selyo. Ang natuklasan niya ay nawala na ang Grand Witch. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti siya. Alam na ang pagbabalik ng mga tagapagtatag ay nangangahulugan na sa wakas ay mayroon na silang kapangyarihang sirain ang imperyo. Pagbalik kay Iska at sa iba pa, ang pag-atake ng Grand Witch ay tuluyang nagpabagsak sa kanila sa lupa, at nalito si Iska kung bakit niya aatakihin si Alicia, ang sarili niyang inapo. Nakatayo sa tabi ni Iska, ipinahayag ni Alicia kung paano niya gustong ayusin ang mga bagay-bagay sa pagitan nila ni Iska, inaamin na simula nang magkita sila, malakas ang nararamdaman niya para sa kanya. Ngunit ngayong naputol na ang kanilang usapan, wala na siyang ibang magawa kundi harapin ito. Nagmakaawa si Alicia sa Grand Witch na tumigil, ngunit nang makita si Alicia na pinoprotektahan ang isang sundalo mula sa imperyo, nagpaputok muli ang Grand Witch sa kanya ng isa pang bomba. Tumalon si Rin para protektahan siya mula sa init,
na nagresulta sa kanyang pagkatumba at pagiging malutong na parang Armen ng AOT. Mabilis na nagmakaawa si Alicia na magising, ngunit tumalon si Iska para pakalmeyan si Alicia at inutusan siyang gamitin ang kanyang mga yelo para palamigin si Rin. Pagkatapos nito, inutusan niya si Mesmes na dalhin si Rin sa isang malapit na ospital. Nang magawa niya ito, naiwan sina Iska at Alicia na mahaharap sa Grand Witch. Nang bunutin ni Iska ang kanyang mga espada, nakilala sila ng witch bilang mga Crosswell Blades, at nagulat si Iska na kilala niya ang kanyang master, ngunit tumanggi ang witch na magpaliwanag. Umatake siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito, nakipaglaban sina Iska at Alicia. Mas malalakas na atake ang pinakawalan ng mangkukulam, ngunit gumanti si Alicia gamit ang kanyang mga kakayahan sa yelo habang pinuputol ni Iska ang bawat atake na umaabot sa kanya. Bigla, isang malakas na pagsabog ang nagpatalsik kay Alicia, ngunit nasalo siya ni Iska bago pa man siya matamba. Sinabihan siya ni Alicia na bumitaw dahil nasugatan na ang kanyang mga kamay, ngunit tumanggi si Iska, na ipinapahayag kung paano niya sa wakas ay nakilala ang isang taong may parehong layunin. Pagkatapos, sabay-sabay na sumugod si Iska kay Nebulos habang inaalalayan siya ni Alicia. Tinulungan niya si Iska na lumikha ng daanan ng yelo para maabot ang witch habang hinaharangan ang kanyang mga atake, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong putulin ang mga pakpak ng Grand Witch. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang nagising na mangkukulam at bumalik sa kanyang selyadong estado. Matapos maging maayos ang lahat, muling hiniling ni Alicia kay Iska na sumama sa kanya. Ngunit tumanggi si Iska, sa halip, iminungkahi na para lamang sa araw na iyon, itigil na nila ang pagiging magkaaway. Sumang-ayon si Alicia, at nagpatuloy ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga bansa. Ngunit para lamang sa araw na iyon, pinili ng dalawang pinakamalakas na nilalang mula sa bawat panig ang kooperasyon kaysa sa pagdanak ng dugo. Pagkabalik mula sa kanilang nakaraang misyon, si Iska at ang kanyang koponan ay binigyan ng maikling pahinga bago ang kanilang susunod na gawain. Ipinaalam ni Risha kay Kapitan Mesmes na ang kanilang susunod na misyon ay magiging mapanganib at malapit nang magsimula ang magkasanib na pagsasanay. Kaya, sinabihan niya silang i-enjoy ang kanilang natitirang libreng oras habang mayroon pa sila. Seryosong sinunod ni Miss Mesmes ang payong iyon, nagpa siya ang koponan na kailangan ng isang huling araw ng pagre-relax at dinala niya sila doon sa isang kasino. Nag-aalala si Mesmes matapos marinig kung gaano kahalaga ang kanilang susunod na misyon at pagkatapos ng lahat ng kanilang naranasan. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may paparating na mapanganib na bagay. Nang tanungin ng iba kung bakit niya sila kinaladkad sa isang kasino, isiniwalat ni Mesmes na gusto niyang manalo ng jackpot para mabili niya ang pinakabagong modelo ng tank para kung ang misyon ay maging isang sakuna, maaari na lamang silang umalis. Samantala, dumating din sina Alicia at Rin sa parehong kasino at ipinaliwanag ni Rin kung paano gumagana ang iba't ibang laro, ngunit sinabi ni Alicia na mas gusto niyang mag-relax sa neutral na lungsod. Nang marinig iyon, ipinaalala ni Rin na maaaring naroon si Iska at mabilis na lumihis ng direksyon si Alicia, sinasabing gusto lang niyang mas maghanda para sa kanyang laban dito. Pagkatapos, inilagay ni Rin si Alicia sa harap ng isang slot machine at nang tumanggi si Alicia na maglaro, sinabi ni Rin sa kanya na ang Diyos ng swerte ay nasa kanyang panig. Nang marinig iyon, sinubukan ni Alicia ang makina ng isang beses at sa pagkagulat ng lahat, nakuha niya ang jackpot. Mabilis na naghanap si Rin ng staff para bilangin ang kanyang mga panalo, habang walang ideya si Alicia sa nangyari. Nang sandaling iyon, dumaan si Nene at nang makita niya ang mga panalo ni Alicia, binati niya ito. Pagkatapos ay sumigaw siya kung paano matutuwa ang kanyang kapitan na manalo ng ganoon kalaki. At nang marinig ito, ibinigay na lang ni Alicia ang buong jackpot kay Nene, na sinasabing wala na siyang silbi rito. Pagkatapos ay masayang bumalik si Nene sa grupo at ikinwento sa kanila ang tungkol sa misteryosong babaeng blonde na nagbigay sa kanya ng malaking halaga. Nang makarinig si Iska tungkol sa isang babaeng blonde, sandali niyang naisip kung si Alicia kaya iyon, ngunit mabilis niyang sinabi sa sarili na malamang si Ivana iyon or isang babaeng blonde na social media influencer. Kalaunan, habang palabas ng kasino si Alicia, natuklasan niya ang isang tindahan ng mga manghuhula. Dahil sa kanyang kuryosidad, pumasok siya at tinanong ang manghuhula tungkol sa isang taong gusto niyang makatagpo muli.
Pagkatapos ay ginamit ng manghuhula ang kanyang mga tarot card, at nabasa nito na ang lalaking hinahanap ni Alicia ay palaging malapit, at ang kanilang koneksyon ay isang bagay na mas malakas kaysa sa inaasahan. Pagkatapos umalis ni Alicia sa lugar kasama si Rin, si Iska at ang iba pa ay dumaan sa eksaktong parehong tindahan. Dahil sa kuryosidad, pumasok si Iska at nagtanong tungkol sa isang taong gusto niyang hanapin. Muling ginamit ng manghuhula ang kanyang mga tarot card at sinagot ang eksaktong parehong bagay, na ang taong hinahanap niya ay malapit at ang kanilang ugnayan ay mas malakas kaysa sa kapasidad ng lalamunan ng inyong kaibigan. Pagbalik sa punong tanggapan ng imperyo, ipinatawag si Risha ng Senado ng imperyo, at ipinaalam nila sa kanya na gusto nilang ilipat ang koponan ni Mesmes patungo sa isang lugar na tinatawag na Vortex. Pagkatapos ay binigyan ni Risha ng brief ang koponan at ipinaliwanag sa kanila na sa simula ay nagsimula ang digmaan sa pagitan ng imperyo at ng soberanya ng nebula dahil sa isang napakalaking astral phenomenon. Nagpakita ang unang vortex pagkatapos ng isang napakalaking pag-apo ng enerhiyang astral at mula sa pangyayaring iyon ay nagmula ang kapangyarihang ginagamit ng mga mangkukulam at salamangkero ngayon. Inihayag niya na nagpakita ang pangalawang vortex at kung mauna itong maabot ng soberanya, nangangamba ang imperyo na maaari silang makakuha ng mapanganib na kalamangan. Kaya inutusan ang koponan ni Iska na protektahan ang lugar. Samantala, natanggap ni Alicia ang parehong balita. Ngunit nalito si Alicia kung bakit hindi siya sinabihan tungkol dito ng mas maaga. Inihayag ni Rin na ang pamilyang Zoa, isa sa tatlong maharlikang pamilya ng soberanya, ay sadyang ipinagpaliban ang impormasyon. Dahil ang mga puwersa ng kapangyarihang astral ay kumikilos sa rehiyong iyon, maaaring sinusubukan ng pamilyang Zoa na panatilihin ang kapangyarihan ng vortex para sa kanilang sarili. Dumiretso si Alicia sa kanilang teritoryo, at doon ay wala silang nakita ni Rin, ngunit mabilis na nakita ni Rin ang isang lalaking nakamaskara sa likuran nila. Tinawag niya ito at pinuri ng lalaki si Rin dahil sa kanyang tanyag na mataas na pandama. Nakilala nila ang lalaking ito bilang si Lord Mask at tinanong ni Alicia kung bakit itinatago ng pamilya Zoa ang impormasyon tungkol sa Vortex. Inilihis ni Lord Mask ang kainahinala at sinabing walang patunay na ang lokasyon ay talagang isang vortex. Sawa na sa kanyang kalokohan, pinili ni Alicia na mag-imbestiga gamit ang kanyang sariling mga mata. Malapit sa lugar na iyon, nagtayo ang imperyo ng isang base at naroon na si Iska at ang kanyang koponan. Tinanong ni Iska si Mesmes kung iniulat niya ang nangyari noong kanilang engkwentro sa nagising na Grand Witch. Tiniyak sa kanya ni Mesmes na nanatiling tahimik siya at nagalit ang mga nakatataas dahil hindi siya nakapagtala ng anumang ebidensya. Pagkatapos lang, nakita ni Mesmes ang isang dating kaibigan niya na nagngangalang Nora, at masayang nagkwentuhan ang dalawa. Ipinakilala ni Nora ang kanyang sarili bilang isang kaibigan ni Mesmes na nagsimula mula sa simula kasama niya. Sa sandaling iyon ay inutusan silang pumila at isang lalaking mukhang kabalyero ang tumayo sa harap nila at nakilala nila ito bilang si Nameless, isa sa mga disipulong may lagda na ang espesyalidad ay pagpaslang. Pagkatapos ay maikling binigyan ni Nameless ng brief ang mga sundalo, inutusan silang ang mahalaga ay ang pagkasawi ng lahat ng gumagamit ng astral magic at para mahanap nila ang vortex. Dahil dito, sinimulan ng mga sundalo ang paghahanap sa lugar, ngunit wala silang nakita. Pagkatapos, nakatanggap si Mesmes ng mensahe mula kay Nora na ilang unit ang nawala, ngunit ipinaalam sa kanya ni Nora na walang senyales ng labanan, na ikinabahala ni Mesmes at ng iba pa. Lubos nilang inaasahan na may mga rescue team na ipapadala upang hanapin sila, ngunit inutusan sila ni Nameless na huwag pansinin ang maliit na biktima at ipagpatuloy ang paghahanap sa vortex. Nang marinig ito, hindi sumang-ayon si Iska at ang kanyang mga tauhan sa desisyon. At bilang isang dating disipulong may lagda, kinausap ni Iska si Nameless. Gayunpaman, ipinaalala ni Nameless kay Iska na dahil sa kanyang pagkakakulong, napakababa ng kanyang ranggo para makipag-usap sa isang nakapirmang disipulo na tulad niya at kailangan niyang magtanong ng kanyang kapitan. Doon sumulpat si Mesmes at bilang kapitan ng kanyang koponan, kinwestiyon niya kung bakit walang mga rescue team para hanapin ang nawawalang mga squad. Kalaunan, ipinaliwanag ni Iska ang lahat kina Jane at Nene at hindi pinansin ni Nameless ang kanilang mga tanong, na nagdulot sa kanila ng paghihinala na mayroong isang lihim at mas mahalagang misyon sa likod ng lahat ng ito. Bigla, aksidenteng lumabas si Mesmes mula sa shower. Dahil sa lahat ng kanyang mga plot armor na ipinapakita,
agad siyang nataranta at pinakalma siya ng kanyang mga tauhan, na sinasabing ang kanyang mas makinis kaysa sa mantikilyang plot armor ay lubos na pinahahalagahan para sa fan service. Samantala, tumungo rin si Alicia patungo sa Vortex at naniniwala si Rin na palihim na umaasa si Alicia na makasalubong muli si Iska. Mabilis itong itinanggi ni Alicia, iginiit na bilang isang prinsesa ng isang maharlikang pamilya, ang pagprotekta sa soberanya ay kanyang responsibilidad. Pagkatapos ay pumunta sina Alicia at Rin sa lokasyon ng pinaghihinalaang Vortex kung saan nagulat ang mga gwardya nang makita ang kanyang presensya. Sinubukan nilang pigilan siya, ngunit pumasok siya sa loob kung saan sumulpat si Lord Mask upang harapin siya, na nagsisinungaling tungkol sa kung paano nila kamakailan lamang natuklasan ang Vortex at kung paano niya ito ire-report sa Reyna. Pagkatapos ay sumulpat ang kanyang pamangkin na may kakaibang pangalan na Kissing, at tiniyak ni Lord Mask kay Alicia na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtatanggol sa Vortex dahil si Kissing ay higit pa sa kayang harapin ang sinumang umaatake. Nagulat si Alicia nang marinig iyon at nang magtanong siya tungkol sa lakas ni Kissing, buong pagmamalaking inangkin ni Mask na ang kanyang mga kakayahan ay higit pa sa kakayahan ni Alicia. Pagkatapos ay nagtanong si Alicia tungkol sa tunay na layunin ng pamilyang Zoa at inamin ni Lord Mask na ang bawat Astral Mage ay nangangarap na makitang matalo ang imperyo. Kaya para sa kanya na makontrol ang Vortex ay isa pang hakbang patungo sa pangarap na iyon. Mula sa sagot na iyon, napagtanto ni Alicia ang katotohanan na ang pamilyang Zoa ay hindi nagpaplano na protektahan ang Vortex, ngunit balak nilang gamitin ito bilang sandata at baguhin ang balanse ng digmaan. Samantala, patuloy na hinahanap ni Iska at ng kanyang koponan ang Vortex, at biglang nakita ng kanilang kagamitan ang hindi pangkaraniwang pagbasa ng enerhiya ng Astral. Matapos makipag-ugnayan sa Mission Control, kinumpirma nila na ang pinagmulan ay isang Astral Art, ibig sabihin ay may isang tao mula sa soberanya na nakapasok na sa lugar. At kung isasaalang-alang ang mga nawawalang sundalo, pinaghihinalaan nila na ang infiltrator ang maaaring may pananagutan. At nang makakita sila ng isang napakalaking sinag sa kalangitan, pinaghihinalaan nila na maaaring ito nga iyon at natuwa na baka sila ang unang makakatuklas sa Vortex. Ngunit may isa pang sasakyan na huminto at ito pala si Nora at ang kanyang squad. Sa una, masayang niyakap siya ni Mesmes at tinanggap. Ngunit pagkatapos ay mas hinigpitan siya ni Nora, na parang gusto niya itong durugan at ipinakita niya sa kanyang mga tauhan na mga salamangkero mula sa soberanya na ang misyon ay hulihin ang mga sundalong imperial. Dahil si Mesmes ang bihag, natigilan si Iska at ang iba pa, ngunit biglang isa-isa, natamba ang mga kalaban, at nabunyag na naroon si Nameless upang palihim na atakihin sila. Isa sa mga salamangkero ang lumikha ng distraction gamit ang isang atake sa apoy, na nagpapahintulot kay Nora na makatakas kasama si Mesmes at hinagis ni Nameless ang isang espada kay Nora. Ngunit hinaranggan ito ni Iska, na ayaw hayaang maging collateral damage si Mesmes. Dahil dito, matagumpay na nakatakas si Nora at nagalit si Nameless, inakusahan si Iska ng hindi pagsunod sa isang direktang utos. Gayunpaman, itinuro ni Jean na alam na nila kung saan patungo si Nora. Kaya, umatras si Nameless, ngunit ipinaalala niya sa lahat na ang misyon ay nananatiling hindi nagbabago at dapat nilang isecure ang Vortex. Pagbalik sa Vortex, nagulat si Alicia nang makita kung gaano ito kaliit. At pinaghihinalaan ni Lord Mask na maaari lamang nitong bigyang kapangyarihan ang dalawang salamangkero bago mawala. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng ulat na nahuli ni Nora ang isang sundalong imperial. At nang harapin nila ang sundalo, nagulat si Alicia nang makitang si Mesmes pala iyon. Sa una, hindi nakilala ni Mesmes si Alicia. Ngunit nang makita niya ito, mabilis siyang pinatumba ni Rin at pinagalitan si Nora dahil sa pagdadala ng isang sundalong kaaway sa gitna ng kanilang base. Nang makitang naroon si Mesmes, pinaghihinalaan ni Alicia na maaaring malapit lang si Iska. At napagtanto niya na ang sitwasyong ito ay nagbibigay sa kanya ng perpektong pagkakataon na makitang muli si Iska. Mabilis silang lumabas ni Rin upang hanapin si Iska. At nang tanungin ni Rin kung bakit, sinabi ni Alicia sa kanya na gusto niyang labanan muli si Iska. Samantala, sinimulan na ng imperyo ang pagpapaputok ng mga misail sa mga base ng kalaban. At alam ni Iska at ng iba pa na kailangan nilang hanapin agad si Mesmes bago siya maging isang sawi. Pagkatapos ay hinanap nila ang base ng kalaban at natagpuan nila si Mesmes na kinakaladkad ni Nora. Nang subukang umatake ni Nora,
walang kahirap-hirap na hinaranggan ni Iska ang bawat pag-atake, na ipinapakita sa talunan na ito na wala siyang laban sa kanya. Bigla, pumasok si Kising sa larangan ng digmaan. At nang isang missile ang pinaputok sa kanilang direksyon, agad itong pinigilan ni Kising gamit ang kanyang mga astral na kakayahan at naglaho ang missile. Nang makita ito, napagtanto ni Iska na siya ay isang purong lahi at isang napakalakas. Sa ibang lugar, nakarating si Alicia sa base ng imperyo, at nang dumating siya, nainis siya sa kung gaano ito kawalang laman. Nagbago iyon ng muntik na siyang hiwaan ng ulo ni Nameless kung hindi lang si Rin na nagpoprotekta kay Alicia. Pinuri ni Nameless si Rin para sa kanyang mga reflexes at nakilala ni Alicia si Nameless bilang isa sa mga nakapirmang disipulo. Nang makitang nasugatan si Rin, nagalit si Alicia at nagpasya siyang lumaban. Pagbalik sa base ng mga salamangkero, inilunsad ni Kising ang kanyang pag-atake laban kay Iska, lumikha ng napakalaking parang tinak na mga sandata at pinaputukan ang mga ito sa kanya. Gayunpaman, hinaranggan sila ni Iska ng walang kahirap-hirap, at agad na naunawaan ni Kising na isa siyang nakasign na disipulo. Sa base ng imperyo, ipinagpatuloy ni Alicia ang pakikipaglaban kay Nameless, at nagpaputok siya ng mga alon ng yelo, ngunit iniwasan niya ang mga ito at gumanti sa pamamagitan ng paghagis ng sarili niyang mga espada pabalik sa kanya. Muli, pinrotektahan ni Rin si Alicia, at nang makitang paulit-ulit na nasugatan si Rin, nagpasya si Alicia na i-activate ang kanyang ultimate technique, ang Great Ice Calamity, na nagpapalamig sa buong lugar kaysa sa Antarctica, ngunit nakatakas si Nameless. Sa sandaling iyon, ginamit ni Kising ang kanyang astral power upang ibalik ang nawasak na missile at pinabagsak ito patungo kay Iska. Nang sumabog ito, nakita ito ni Alicia at mabilis na tumungo dito. Nang mawala ang usok, nagulat si Kising nang makitang nakatayo pa rin si Iska. Dahil sa pagkadismaya, umatake muli si Kising, ngunit naiwasan ni Iska ang atake at tinalo siya sa pamamagitan ng isang tama sa kanyang atay. Habang walang malay si Kising, sinabihan ni Iska si Mesmas na maghanda para ibalik siya. Ngunit biglang nagpakita si Lord Mask at inatake si Iska mula sa likuran, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Iska na ituon ang pansin sa kawawang kapitan na ito sa halip na sa kanya. At sinipa ni Lord Mask ang walang kwentang kapitan diretso sa vortex. Walang pag-aalinlangan, hinabol siya ni Iska sa kabila ng kanyang mga pinsala. Ngunit dumating si Alicia at walang pag-aalinlangan, sinundan niya siya sa vortex at inalok na tulungan siyang makalabas dito sa isang kondisyon. Na pagkatapos nito, kailangan nilang maglaban muli. Pumayag si Iska at hinawakan ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nagtulungan ang dalawang kaaway, at ginamit ni Alicia ang kanyang mga kakayahan sa yelo upang hilahin sila palabas. Ngunit biglang, naging hindi matatag ang vortex, at isang astral spirit ang gamulo sa kanila, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog na naghihiwalay sa lahat. Nang tuluyang hamupa ang alikabok, natagpuan ni rin si Alicia na buo ang katawan. Naiinis na ang kanyang muling pagsasama kay Iska ay naantala muli. Samantala, natagpuan ni na Jin at Nene sina Iska at Mesmes na buhay. Nang tanungin si Iska kung paano sila nakaligtas, tiningnan niya ang maliit na kristal na yelo sa kanyang kamay, at napagtanto na si Alicia ang nagligtas sa kanila. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng labanan, ngunit hindi pa rin maalis ni Alicia ang pag-iisip kay Iska. Napansin ni Rin na ang karaniwang nakapokus na prinsesa ay patuloy na naaabala ng mga alaala niya at nagpasya na ang pinakamahusay na solusyon ay hayaan silang dalawa na maayos na ayusin ang mga bagay-bagay. Iminungkahi niya na magayos ng isa pang komprontasyon sa neutral na lungsod. Naniniwala na kung makakalaban siyang muli ni Alicia, maaaring makamove on na siya. Samantala, pabalik sa base ng Imperial, si Mesmes ay napuno ng guilt sa lahat ng nangyari. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kasamahan sa koponan, kumbinsido na ang kanyang pagkakamali sa nakaraang misyon ay nagdulot lamang ng mas maraming problema para sa lahat. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Iska na maayos din ang lahat sa huli, at sinabihan siyang huwag sisihin ang kanyang sarili. Samantala, sa base ng Imperial, biglang nakaramdam si Mesmes ng kakaiba sa kanyang balikat. Nang alisin niya ang kanyang jacket para tingnan, nagulat ang lahat nang makita ang isang kumikinang na astral crest na nagpapakita sa kanyang balat. Tinanong niya kung alam niya kung paano nagpakita ang marka, ngunit wala siyang makuhang sagot.
Naniniwala si Jean na ang paliwanag ay maaaring konektado sa pagsabog ng vortex at dahil ang pagsabog ay malamang na sanhi ng isang astral spirit. Nagteorya siya na maaaring inilipat ng espiritu ang kapangyarihan nito kay Mesmes noong insidente, na naging sanhi ng pagpapakita ng kakaibang marka. Nag-aalala si Mesmes na maaaring magdusa ang kanyang mga kasamahan sa koponan dahil sa kanyang desisyon. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Iska, Jean, at Nene na sila ay isang pangkat. Kaya susuportahan nila siya kahit ano pa ang piliin niya, kahit na nangangahulugan ito ng pagsisinungaling sa imperyo. Nang marinig ang mga salitang iyon, nalungkot si Mesmes. Inamin niya na gusto niyang manatili sa kanila at magpatuloy bilang kanilang kapitan, lalo na ngayon na ang kanilang grupo ay sa wakas ay naging isang tunay na unit. Habang nahihirapan si Mesmes sa kanyang sitwasyon, bumalik si Alicia mula sa isa na namang hindi matagumpay na paghahanap. Kahit na ilang araw na siyang naghahanap, ayaw pa rin niyang sumuko at ipinangako sa sarili na patuloy siyang babalik hanggang sa matagpuan niya si Iska. Naghanap pa nga siya ng mga libro para sa mga turista para mahanap kung saan ito maaaring naroon. Sa base ng imperyo, nakipagkita si Iska kina Jean at Nene upang pag-usapan kung paano nila maitatago ang sagisag ni Mesmes. Ipinaalala sa kanila ni Jean na hindi ito magiging madali dahil matutukoy ito ng mga Scan disciples at mga sinanay na salamangkero. At idinagdag niya na dahil sa pagtataksil ni Nora, mas lalong magmumukhang masama ang pagkakaroon ni Mesmes ng sagisag. Kinabukasan, nagpa siya si Iska na dalhin si Mesmes sa neutral na lungsod upang makapagpahinga siya. Nang makita ang mga ordinaryong tao na namumuhay ng mapayapa, ikinwento ni Iska kung paano 100 taon na ang nakalilipas bago ang digmaan, ang mundo ay dating nagkakaisa sa lahat ng namumuhay ng may pagkakaisa. Sinabi niya kay Mesmes na hindi niya dapat gugulin ang kanyang buhay sa pagtatago dahil sa kanyang sagisag at nangako na magpapatuloy siya sa pakikipaglaban upang mamuhay siyang normal muli. Habang nakaupo ang dalawa, bumili si Mesmes ng inumin. Kasabay nito, muling nakarating si Alicia sa lungsod habang patuloy ang kanyang paghahanap kay Iska. Ilang sandali pa, umupo si Iska sa isang bangko habang iniisip ang imposibleng misyon ni Risha na hulihin si Reyna Nebulos. Masyado siyang nakatutok sa problema kaya hindi niya napansin ang paglapit ni Alicia hanggang sa nakatayo na ito sa harap niya. Nabigla si Alicia nang sa wakas ay matagpuan na niya ito matapos ang mahabang paghahanap at ipinaliwanag niya kung gaano kalaking pagsisikap ang ginawa niya sa paghahanap sa kanya. Inalok siya ni Iska na umupo sa tabi niya at tumanggi ito, ipinaalala sa kanya na magkaaway pa rin sila. Nang makita iyon, inalok ni Iska na tumayo, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Alicia at pumayag na umupo, sinabing ang pagpapatayo sa kanya ay magmumukha siyang mahina. Kaya, ang dalawa ay naupo ng magkasama at tinanong ni Alicia kung bakit siya pumunta sa lungsod. Agad na sinubukan ni Alicia na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit tiningnan siya ni Rin, alam niyang sinusubukan niyang makuha ang rocket launcher ng eskrimador na iyon. Binigyan niya si Alicia ng inumin at inalok din kay Iska, nagkunwaring isa lamang itong mabait na kilos. Matapos makitang ligtas na iniinom ni Alicia ang kanya, tinanggap ni Iska ang inumin ng walang paghihinala. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Rin kay Alicia at isiniwalat na palihim siyang nagdagdag ng isang bagay sa inumin. Inaasahan niyang magiging mas maingat si Iska, ngunit ngayong may tinanggap na siya mula sa soberanya, naniniwala siyang sa wakas ay makikita na naman nito si Alicia bilang isang kaaway. Nagalit si Alicia sa mga ginawa ni Rin at nilinaw na hindi niya sinang-ayunan ang plano. Gayunpaman, hindi pinansin ni Rin ang kanyang mga reklamo at naghanda na ilayo si Iska. Sa sandaling iyon, bumalik si Mesmes at nakita kung ano ang nangyayari. Agad siyang humingi ng paliwanag at nagtanong kung bakit nila kinukuha si Iska sa kabila ng mga patakaran ng neutral na lungsod. Habang nagsisimulang umalis sina Alicia at Rin kasama ang walang malay na si Iska, sinubukan silang pigilan ni Mesmes, at ang stress ay naging sanhi ng reaksyon ng astral crest sa kanyang balikat, na naglabas ng isang pagsabog ng enerhiya. Agad na napansin ni Alicia ang panganib at pinigilan ang paggalaw ni Mesmes bago pa man siya mawalan ng kontrol. Dahil nahuli si Iska at hindi na nakasunod si Mesmes, umalis sina Alicia at Rin sa lugar. Kalaunan, nalaman ni Risha ang nangyari at direktang nagulat sa emperador na si Iska ay dinukot ng Ice Calamity Witch. Ipinaliwanag niya na ang Ice Calamity Witch ay kumuha ng isang sundalong imperial mula sa neutral na lungsod,
ngunit ang Senado ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalala at inutusan siyang ipagpatuloy ang kanilang orihinal na plano. Gayunpaman, isiniwalat ni Risha na ang emperador mismo ang nagpasya na ipagpaliban ang misyon. Dahil dinala si Iska sa Alcatraz, naniniwala si Risha na nakatuklas sila ng isang bagong pagkakataon. Ang lungsod ay kilala rin bilang lokasyon kung saan nakakulong si Salingir, isang mapanganib na figure na dating sumalungat sa dating malabong reyna. Ayon kay Risha, ang pagpapalaya kay Salingir ay maaaring magbigay sa kanila ng kalamangan laban sa kasalukuyang reyna dahil sa kanyang nakaraang alitan sa maharlikang pamilya. Matapos marinig ang panukala, inaprubahan ng Senado ang pagbabago sa estratehiya. Pagbalik sa base ng imperyo, nakipagkita si Risha sa unit ni Iska at ipinaliwanag ang kanilang susunod na misyon na pumasok sa soberanya, hanapin si Iska, at ibalik siya ng ligtas. Ipinakita ni Risha ang aparato sa pamamagitan ng pagbibigay kay Nene ng isang peking crest sa kanyang kamay at ipinaliwanag na ang epekto ay tatagal lamang ng humigit kumulang 1 linggo, ngunit dapat itong sapat na oras para sa koponan na gumalaw sa teritoryo ng kaaway ng walang paghihinala. Matapos makita kung gaano ito kaepektibo, agad na ginamit ni Jin ang aparato kay Mesmes upang takpan ang kanyang umiiral na crest at pigilan ang sinuman na matuklasan ang kanyang tunay na kondisyon. Habang inihahanda ang kanilang mga pagbabalat kayo, ipinaliwanag ni Risha na papasok ang koponan sa Alcatraz at hahanapin si Iska habang ang iba pang mga puwersa ng imperyo ay lumilikha ng pang-abala. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang pagkuha sa reyna ng soberanya, ngunit ang pagsadyap kay Iska ang kanilang unang prioridad. Samantala, sina Alicia, Rin, at ang walang malay na si Iska ay dumating sa Alcatraz. Habang sila ay naglalakbay patungo sa kanilang destinasyon, tiningnan ni Alicia si Iska at napansin na natutulog pa rin ito. Dahil doon, na-curious siya at sinimulang hawakan ang balat nito, iniisip kung ano ang pakiramdam ng humalik. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit hindi pa ito nagigising. Ngunit nang biglang kailanganing ihinto ni Rin ang sasakyan, ang paggalaw ay naging dahilan upang mahulog si Iska sa plot armor ni Alicia. Ang hindi inaasahang sitwasyon ay naging sanhi ng pagkataranta ni Alicia. At iginiit ni Alicia na plano ito ni Rin at hindi sa kanya. Pagkatapos ay nakarating sila sa isang hotel at ipinaalala ni Rin kay Iska na siya ngayon ay nasa loob ng soberanya ng teritoryo at ang pagtakas ay halos imposible. Sa loob ng silid, iminungkahi ni Rin na pigilan si Iska sa ibang lugar para sa kaligtasan, ngunit hindi sumang-ayon si Alicia dahil ayaw niyang maniwala ang mga tao na minamaltrato niya ang kanyang mga bilanggo. Tumanggi rin si Rin na payagan si Alicia na manatili ng mag-isa kasama ang isang sundalong kaaway. Kaya naghanda siya ng isang hiwalay na marangyang silid para kay Alicia habang binabantayan niya mismo si Iska. Kasabay nito, matagumpay na nakapasok sina Jin, Mesmes, at Nene sa Alcatraz gamit ang kanilang mga peking astral crest. Ipinaliwanag ni Risha na ang lungsod ay isang pribadong sektor ng bilangguan kung saan ikinukulong ang mga mapanganib na kriminal mula sa iba't ibang bansa kapalit ng bayad. Nagtataka si Jin kung ang bawat bilanggo doon ay isang astral mage at sinimulang ipaliwanag ni Risha ang mga uri ng kriminal na nakakulong sa lugar. Gayunpaman, tumigil siya bago binanggit si Salingir dahil gusto niyang itago muna ang kanyang buong plano. Pagkatapos ay nakatagpo nila si Risha, na hindi inaasahang naroon, at itinuro niya ang pangkat patungo sa bilangguan ng Olugan, kung saan pinaniniwalaang matatagpuan si Iska. Pagbalik sa hotel, napagpasyahan ni Rin na kailangan niyang baguhin ang pananaw ni Alicia kay Iska. Naniniwala siyang masyadong napalapit si Alicia sa kanya at plano niyang gawing mapanganib siya at ang kanyang malagkit na launcher para sa kanya. Para magawa ito, hiniwa ni Rin ang sarili niyang kamay at naghanda na iframe si Iska sa pamamagitan ng pagpapanggap na inatake siya nito. Gayunpaman, bago pa siya makapagpatuloy, bumalik si Alicia at agad siyang pinigilan matapos makita ang nangyayari. Pagkatapos ay tinanong ni Alicia kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanya ng personal maliban sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam or prinsesa. Kung saan sinagot ni Iska na karibal lamang niya ito sa larangan ng digmaan. Sa halip na masaktan, naging masaya si Alicia dahil tinatrato siya nito bilang kapantay sa halip na isang espesyal na tao dahil sa kanyang maharlikang katayuan. Samantala, sa kailaliman ng bilangguan sa Olugan, sa wakas ay narating ni Risha ang nakatagong selda kung saan nakakulong ang maalamat na bilanggo, isang mapanganib na demonyo na kilala bilang Salingir. Sa loob,
Ang lalaki ay lubos na relax, na parang ang pagkakulong ng ilang dekada ay parang isang paglalakbay lamang sa ibang bansa, kung saan siya ay nakapagpahinga at nakainom ng mga inumin. Nagkomento si Risha kung gaano kakaiba na mukhang bata pa rin siya kahit na nakakulong ng 30 taon at nagtanong kung siya nga ba talaga ang maalamat na Selinjir. Itinuring ng demonyo ang pahayag na ito bilang kawalang galang at mabilis na nawalan ng pasensya, hiniling sa kanya na dumiretso sa punto. Kaya, ipinaliwanag ni Risha na balak niyang palayain siya mula sa bilangguan at hinihiling ang tulong niya sa paghuli sa Reyna. Sa halip na maghayganti sa kanyang pagkakakulong, tinanggap ito ni Selinjir dahil sawa na siyang makulong at gusto nang bumalik sa labas ng mundo. Samantala, nasa hotel pa rin si Iska at pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Sumali si Alicia sa kanya at sinabi niya rito kung gaano kaganda ang tanawin. Gayunpaman, mabilis na sinira ni Alicia ang ilusyong iyon sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang lugar ay malapit sa isang napakalaking pasilidad ng bilangguan sa ilalim ng lupa. Ayon kay Alicia, ang bilangguan ay naglalaman ng ilan sa mga pinakamapanganib na kriminal sa Soberanya, kabilang ang kilalang demonyong si Selinjir. Nagulat si Iska sa titulo at nagtanong kung bakit niya ito tinutukoy bilang isang demonyo. Ipinaliwanag ni Alicia na minsan nang pinagtaksilan ni Selinjir ang bansa sa pamamagitan ng pag-atake sa dating Reyna at nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan na sapat ang lakas upang takutin ang buong bansa. Bago pa man magpatuloy ang kanilang pag-uusap, dumating si Rin na may dalang agarang impormasyon na nakakita ang mga sistema ng seguridad ng kaina-hinalang aktibidad sa buong teritoryo ng Soberanya. Kasabay nito, si Mesmes at ang kanyang koponan ay nasa loob na ng pasilidad ng bilangguan upang isagawa ang kanilang misyon. Bigla, nagsimulang tumunog ang mga alarma sa buong gusali, na naging dahilan upang magpanik si Mesmes at ipagpalagay na natuklasan na sila. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Jean na may mali at kung talagang nahuli sila, malamang ay nakapalibot na sa kanila ang mga gwardya. Bago pa nila maintindihan ang sitwasyon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong pasilidad. Kinontak ni Risha ang team at ipinaliwanag na ang pagsabog ay sanhi ng isang astral spirit, na lumikha ng malaking butas sa ilalim ng tore ng bilangguan. Agad na nagtanong si Mesmes tungkol kay Iska, ngunit casual na isiniwalat ni Risha na wala siya roon. Ipinaliwanag niya na isang mapanganib na demonyo ang nakatakas at sinabihan silang iwanan ang misyon bago pa sila mahuli sa kaguluhan. Pagkatapos ng tawag, nagsimulang maghinala si Nene na sinadya silang ilagay sa loob ng bilangguan bilang pang-abala. Hinala rin ito ni Jean, ngunit mas nag-focus sa pagtakas sa lugar bago pa sila matuklasan ng mga gwardya. Pagbalik sa hotel, ipinaalam ni Rin kay Alicia na nakatakas si Selinjir, at agad na binago ng balita ang mood ni Alicia dahil napagtanto niya ang malamang na plano nito. Dahil may kasaysayan si Selinjir sa pagnanakaw ng makapangyarihang astral spirits, naniniwala siyang maaaring targetin nito ang astral crest ng Reyna. Naghanda si Alicia na umalis at nagpasya na harapin siya mismo. Sinubukan siyang pigilan ni Rin dahil alam niyang mapanganib si Selinjir. Ngunit tumanggi si Alicia na umatras sa paniniwalang siya lang ang taong may kakayahang pigilan siya. Bago umalis, pumunta si Alicia kay Iska at gusto niyang humingi ng tulong dito, ngunit dahil naalala niyang magkaaway sila, pinigilan niya ang sarili. Sa halip, nag-iwan siya ng pamalit na panyo para sa dati niyang natanggap, nagpapasalamat sa kabaitang ipinakita nito sa kanya noong araw na iyon. Sa loob ng bilangguan, napagtanto ni Jean na nagiging imposible na ang kanilang daanan ng pagtakas dahil napakaraming gwardya ang papalapit. Plano niyang ilihis ang atensyon nila habang umaatake si Nene mula sa likuran, ngunit hindi inaasahang nagboluntaryo si Mesmes, determinadong patunayan na maaari siyang maging kapaki-pakinabang. Inilantad ni Mesmes ang kanyang astral crest at nagpanggap na siya ang nakatakas na bilanggo na kanilang hinahanap. Agad na tinuon ng pansin ng mga gwardya ang kanyang atensyon, napilitan siyang tumakbo habang hinahabol siya sa pasilidad. Kalaunan, napalibutan siya at wala nang natitirang daanan ng pagtakas. Bago pa man siya mahuli ng mga gwardya, sina Jean at Nene ay umatake mula sa malayo at pinabagsak sila, na nagligtas sa kanya sa huling sandali, naiwan siyang umiiyak dahil halos maging isang bilanggo na takot mahulog ang sabon. Pagbalik sa hotel, nadismaya si Iska dahil maaari na lamang siyang maghintay habang nangyayari ang lahat sa kanyang paligid. Pagkatapos ay biglang tumunog ang kanyang telepono at natuklasan niya na aksidenteng naiwan ito ni Alicia. Nang sumagot siya,
Narinig niya si Mesmes sa kabilang linya at ipinaliwanag nito na nakulong sila sa loob ng bilangguan. Nabigla si Iska dahil inakala niyang nasa ibang lugar sila. Pagkatapos ay hiniling ni Jean sa kanya na tumulong, ngunit ipinaliwanag ni Iska na hindi siya makakaalis dahil pinipigilan pa rin siya ng Posas ni Rin na pumunta kahit saan. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang panyo ni Alicia. Matapos itong suriin, natuklasan niya na palihim nitong iniwan ang susi ng kanyang Posas sa loob. Ang maliit na kilos ay nag-iwan kay Iska ng pagkagulat, ngunit binigyan siya nito ng pagkakataong kumilos. Samantala, sina Alicia at Rin ay dumating malapit sa bilangguan ngunit inatake sila ng pinsalang dulot ng pagtakas ni Selingir. Ang kanilang sasakyan ay naipit sa kaguluhan, ngunit nagawa nilang makatakas bago ito masira. Nang makita ang pinsala sa buong lugar, nagalit si Alicia sa kung gaano kadaling nawala sa kontrol ang sitwasyon. Ginamit niya ang kanyang mga kakayahan sa yelo upang palamigan ang apoy at pamunuan ang mga nakapalibot na puwersa. Pagkatapos ay pinona niya si Rin upang harapin si Selingir. Bumalik kasama si Iska, nakarating siya sa bilangguan at muling nakipag-isa sa kanyang koponan. Matapos ibalik ang kanyang mga sandata, sinabihan niya sina Mesmes, Jean, at Nene na bumalik sa hotel habang inaayos niya ang isang bagay na hindi pa tapos. Sa kaibuturan ng wasak na bilangguan, natagpuan ni Rin si Selingir na nakaupo sa gitna ng pagkawasak na parang ito ang kanyang personal na trono. Agad niya itong tinawag na isang traidor at ipinaalala sa kanya na tinangka niyang nakawin ang astral na espiritu ng reyna. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Selingir ang mga nangyari sa kanyang ginawa at ipinahayag na siya ay isang hari at naniniwalang karapatan niya ang pagkolekta ng mga astral spirit. Sa kanyang isipan, ang pagkolekta ng mga kapangyarihang ito ay magbibigay daan sa kanya upang malampasan kahit ang mga pinuno ng mundo. Tumanggi si Rin na tanggapin ang kanyang kayabangan at inatake siya. Ngunit madaling hinaranggan ni Selingir ang kanyang mga sandata gamit ang isang astral spirit. Nang makita ito, napagtanto ni Rin na hindi lamang siya nagtataglay ng isang kapangyarihan at nagnakaw siya ng maraming astral spirit. Pagkatapos ay tinawag ni Rin ang kanyang Earth Astral Spirit at lumikha ng isang makapangyarihang golem upang labanan siya, ngunit walang kahirap-hirap itong winasak ni Selingir. Pagkatapos ay inihayag niya na mayroon din siyang Rare Earth ability, na nagpapatunay na kumuha siya ng mga kapangyarihang konektado sa maharlikang dugo. Napagtanto ang pinagmumulan ng kanyang lakas, naunawaan ni Rin na ninanakaw ni Selingir ang mga kakayahan na dapat sana ay pag-aari ng mga pinuno ng soberanya. Patuloy siyang lumaban, ngunit binaliwala ni Selingir ang kanyang mga pagsisikap at kinutya ang maharlikang pamilya dahil sa pagiging masyadong mahina upang gamitin ang kanilang buong kapangyarihan. Sa isang di nakikitang pag-atake, pinabagsak niya si Rin sa lupa, at nadismaya siya na napakadali lang talunin ito. Ngunit bago pa niya may sagawa ang huling pag-atake, hinarang ni Iska ang di nakikitang pag-atake ni Selingir at tumayo sa pagitan niya at ni Rin. Sa unang pagkakataon, tunay na nagulat si Selingir nang makitang may isang taong kayang pumihil sa kanyang maladyos na kapangyarihan. Tiningnan ni Iska si Selingir at pumayag na labanan siya, ngunit nilinaw niya ang isang kondisyon na kapag natapos na ang labanan, dapat pahintulutan siya at ang soberanya ni Rin at ng kanyang mga kasamahan na ligtas na makabalik sa imperyo. Hindi direktang sumagot si Rin, ngunit ang kanyang pananahimik ay nagsasabi kay Iska na sumasang-ayon siya. Nalilito ang dating bilanggo sa sitwasyon, hindi maintindihan kung bakit kusang loob na haarang ang isang sundalong imperyo sa kanyang daan, lalo na't hindi man lang tina-target ni Selingir ang imperyo. Habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, nagulat pa rin si Selingir na nagawa ni Iska na harangan ang kanyang di nakikitang pag-atake. Naniniwala siyang imposibleng malabanan ang kanyang kakayahang nakabatay sa tunog dahil walang dapat makakita kung saan nanggagaling ang pag-atake. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Iska na ang pag-atake ay hindi naman ganap na imposibleng matukoy. At napagtanto ni Selingir na ginagamit ni Iska ang mga kislap sa apoy at mga nakapalibot na lugar, na nagpapahintulot sa kanya na mahulaan ang direksyon ng pag-atake. Humanga si Selingir na natuklasan ng isang ordinaryong sundalo ang gayong kahinaan. Naghanda siya ng isa pang pag-atake, ngunit mabilis na binalaan ni Rin si Iska na ang kapangyarihan ni Selingir, ang refleksyon ng tubig, ay nagpapahintulot sa kanya na makuha at magamit ang mga kakayahan ng iba pang mga espiritu ng astral. Nagpakawala si Selingir ng isa pang hindi nakikitang pagsabog,
ngunit iniwasan ito ni Iska at agad na isinara ang distansya sa pagitan nila. Ang biglaang paggalaw ay nagulat kay Salinger. Gayunpaman, pinrotektahan ni Salinger ang kanyang sarili gamit ang isang espiritu ng astral na nakabatay sa hangin at pinilit si Iska na umatras. Pagkatapos ay binago niya ang mga taktika gamit ang isang espiritu ng lupa upang sirain ang lupa sa ilalim niya. Kahit na gumuho ang larangan ng digmaan, patuloy pa rin si Iska sa pagsulong. Ginamit niya ang pagkakataon para umatake muli, na napilitang umatras si Salinger. Pagkatapos ay naglabas si Salinger ng mas malakas na teknik, ngunit napansin ni rin ang pag-atake sa oras at binalaan si Iska, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas sa isang sahig na puno ng magma. Inamin niya na wala silang ideya kung gaano karaming iba't ibang astral na espiritu ang ninakaw ni Salinger or kung ano pa ang iba pang mga kakayahan na magagamit niya. Kaya, ang tanging paraan para manalo ay itulak siya hanggang sa mabunyag niya ang lahat. Ngunit tumawa si Salinger at sinabing hindi pa rin nila nakikita ang tunay na kapangyarihan ng mga astral na espiritu at ang kanilang mga kakayahan ay higit pa sa naiintindihan ng mga normal na tao. Sa ibang lugar, pinamumunuan ni Alicia ang mga sundalong humahawak sa pagtakas sa bilangguan nang bigla niyang maramdaman na may papalapit. Sumugod si Nameless mula sa likuran, ngunit agad na tumugon si Alicia at hinaranggan siya gamit ang kanyang kakayahang yelo. Agad niyang tinanong kung siya ba ang tumulong kay Salinger na makatakas, ngunit umiwas si Nameless na sumagot ng direkta at sa halip ay sinabi sa kanya na malaya na si Salinger at ang bilangguan ay naging isang larangan ng digmaan. Pagkatapos ay umatake si Alicia gamit ang isang espadang yelo, ngunit basta na lamang lumayo si Nameless at sinabing natapos na ang kanyang gawain nang matulungan ni Salinger ang imperyo na Sumire sa soberanya. Nang sandaling iyon, tumangala si Alicia at nakita si Salinger na nakaharap sa kanyang asukal de papa, si Iska. Nagpakita si Salinger ng isa pang atake, na lumikha ng isang malakas na pagsabog ng iba't ibang elemento mula sa iba't ibang astral spirit. Sinubukan ni Iska na putulin ito tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito ay nagbago ang atake matapos itong mahati. Sumabog ang enerhiya sa paligid niya, na nag-iwan sa kanya na natabunan ng pagkawasak. Nang makita ito, napagtanto ni rin ang tunay na dahilan sa likod ng obsesyon ni Salinger sa pagkolekta ng mga astral spirit. Ngunit isiniwalat ni Salinger na kahit ito ay bahagi lamang ng kanyang plano, at ang kanyang tunay na layunin ay pagsamahin ang mga tao sa mga astral spirit at lumikha ng isang bagong anyo ng pag-iral. Ayon sa kanya, tanging ang nagtatag ng Nebulos ang may kakayahang maabot ang gawaing iyon. Tumanggi si Rin na hayaan siyang magpatuloy at naghanda upang lumaban muli. Kinukutya siya ni Salinger, na sinasabing natalo na si Iska at ang pagpuksa sa kanya ay magiging madali. Gayunpaman, naniniwala si Rin na babalik si Iska. Ipinaalala niya kay Salinger na si Iska lang ang taong itinuring na tunay na karibal ni Alicia at ang taong tumalo sa Grand Witch. Tumanggi si Salinger na maniwala sa ganoong pahayag at naglunsad ng isa pang pag-atake kay Rin. Ngunit biglang nagpakita si Iska mula sa mga guho. Nabigla si Salinger na nakaligtas siya sa isang napakalakas na pamamaraan. At ipinaliwanag ni Iska na gamit ang kanyang mga kakayahan sa talam, pinrotektahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapalamig sa kanyang katawan ng yelo sa huling posibleng sandali. Sa halip na humanga, nainas si Salinger na may isang taong nakaligtas sa isang matinding galaw. Pagkatapos ay pinakawalan ng demonyo ang higit pa sa kanyang mga ninakaw na kapangyarihan, pinagsama ang hangin at kidlat upang lumikha ng isang napakalaking bagyo. Ipinadala niya ang pag-atake kay Iska, ngunit tinawag ni Rin ang kanyang espiritu sa lupa at lumikha ng isang golem upang protektahan siya. Dahil sa inis na patuloy na nakikialam si Rin, binago ni Salinger ang kanyang target at inatake siya. Ngunit bago pa ito makatama, dumating si Alicia at pinrotektahan ang kanyang minamahal na assistant. Dahil sina Alicia at Rin ay lumikha ng isang pagkakataon, muling sumugod si Iska patungo kay Salinger. Gumawa si Salinger ng mga sandata mula sa kanyang astral na enerhiya upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit walang kahirap-hirap na tinagos ni Iska ang mga ito. Nang mapagtanto na siya ay natalo, tahimik na tumanggi si Salinger na tanggapin ang pagkatalo. Tumalon siya mula sa tuktok ng tore at tumakas patungo sa kailaliman sa ibaba, na nangangakong babalik siya ng may mas malakas na kapangyarihan.
Pagkatapos ng labanan, sinuri ni Rin ang sitwasyon at kinumpirma na ang iba pang mga bilanggo na nakatakas ay nabihag na, at ang mga puwersa ng imperyo ay umatras din mula sa soberanya, na nagbigay kay Alicia ng kaunting ginhawa. Samantala, nabunyag na ang taong nakipaglaban kay Alicia ay hindi talaga si Nameless. Ang nakabalat kayong mandirigma ay si Risha, na bumalik upang makipagkita sa tunay na Nameless at nagreklamo tungkol sa pagsusuot ng hindi komportableng pagbabalat kayo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Nameless na 2 espesyal na unit ang matagumpay na nakapasok sa mga gitnang lalawigan ng Soberanya at ngayon ay may impormasyon na tungkol sa palasyo ng Reyna. Sa pag-usad ng misyon, naghanda sila upang iulat ang lahat sa emperador. Samantala, muling nakipag-isa si Iska sa kanyang koponan at sa wakas ay umalis sa Soberanya. Gayunpaman, sa kabila ng ligtas na pagtakas, nanatili siyang nakatuon sa paghahanap ng solusyon para sa mahiwagang astral crest ni Mesmas. Nang gabing iyon, pinuri ni Alicia si Rin sa paglaban kay Salingir, ngunit inamin ni Rin na hindi niya ito matatalo kung wala ang tulong ni Iska. Sa sandaling marinig ni Alicia ang pangalan ni Iska, agad siyang natuwa, ngunit ipinaalala ni Rin sa kanya na isa pa rin itong sundalong kaaway. Gayunpaman, kinilala ni Rin na iba si Iska at isang marangal na mandirigma na nagligtas sa kanyang buhay nang wala siyang dahilan para gawin ito. Lingid sa kanilang kaalaman, ang kapatid ni Alicia na si Sisbo, ay palihim na pinapanood ang kanilang pag-uusap gamit ang kanyang mahiwagang kakayahan. Nang marinig niyang binanggit nila si Iska, napagtanto niya na ito ang parehong sundalo na nagligtas sa kanya mula sa bilangguan 1 taon na ang nakalilipas. Sa ibang lugar, sa wakas ay nakilala ni Nameless at Risha ang mahiwagang emperador ng personal. Sa kabila ng pagkakaroon ng kapangyarihang pindutin ng isang buton at pasabugan ng isang bansa, ang emperador ay lumabas na medyo baliw at isang maruming mabalahibo. Sinimulan ni Risha ang pag-uulat tungkol sa sitwasyon sa pagtakas ni Salingir. Ngunit mabilis na nawala ng interes ang emperador sa mga detalye. Sa halip, nag-focus siya sa isang bagay na mas maanghang, na ang katotohanan na ang isang prinsesa sa astral ay tila nagkaroon ng damdamin para sa isang sundalong imperial. Samantala, ipinatawag si Sisbo ng kanyang ina, at inutusan siya ng Reyna na maglakbay patungo sa malayang bansang Alsamira, isang bansang hindi opisyal na pumanig sa soberanya or sa imperyo. Ipinaliwanag niya na may mga tsismis na nagmumungkahi na maaaring palihim na nakikipagtulungan ang Alsamira sa imperyo, at nais ni Mel Ivor na imbestigahan ni Sisbo kung totoo ang mga tsismis na iyon. Pagkatapos ay naghanda si Sisbo na umalis ng mag-isa, sa paniniwalang kaya niya itong harapin ng mag-isa. Bago umalis, nilinaw niya sa kanyang butler na si Swartz na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Naniniwala siya na ang bawat isa na kasangkot sa politika ay may kanya-kanyang nakatagong motibo. Samantala, tinapos ni Iska at ng kanyang koponan ang kanilang mga pisikal na pagsusuri. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila na isa pang pagsusuri ang isasagawa pagkalipas ng 1 linggo upang kumpirmahin kung tuluyang nawala ang kanilang pansamantalang astral crest. Agad na ikinabahala ng grupo ang balita dahil maaaring mabunyag ng isa pang pagsusuri ang nakatagong kondisyon ni Mesmas. Nang sandaling iyon, dumating ang isang miyembro ng medical staff na nagngangalang Meki habang kinakaladkad si Risha. Kinabahan ang team, sa paniniwalang natuklasan na ang sikreto ni Mesmas. Gayunpaman, isiniwalat ni Meki na wala siya roon dahil sa crest at sa halip ay pinuna niya ang team dahil sa patuloy na pagpapadala sa mga mapanganib na misyon, at sinabing kung malalaman ng publiko kung gaano kadalas natutokso ang mga sundalong ito na lampas sa kanilang mga limitasyon, maaaring magsimulang questionin ng mga tao ang pamunuan ng punong himpilan. Dahil doon, inutusan niya ang team na kumuha ng buong 60 araw na pahinga ng walang mga misyon or responsibilidad. Pagkatapos umalis ni Meki, nakahinga ng maluwag si Mesmes dahil ang pagkaantala ay nagbibigay sa kanila ng mas maraming oras bago ang susunod na inspection. Kaya, maaari silang maghanap ng solusyon sa kanyang astral crest bago pa man matuklasan ng sinuman ang katotohanan. Sumang-ayon ang pangkat at nagpasya na ang pag-alis sa imperyo para magbakasyon ay magiging perpektong pagkakataon upang mag-isip ng walang pressure. Samantala, si Alicia ay humaharap sa tambak-tambak na papeles at nagrereklamo tungkol sa walang katapusang mga dokumento at hiniling na makatakas muna siya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Rin na sapat na ang kaguluhan na kanyang naganap kamakailan dahil sa pakikipaglaban kay Salingir.
Kalaunan, nakarinig sila ng mga pagdiriwang sa labas, na hudyat ng pagdating ng isang mahalagang tao. Ipinapalagay ni Alicia na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Elithir, ang maagang bumabalik para sa nalalapit na halalan sa Maharlika, at agad siyang naging interesado sa posibilidad na magpahinga, ngunit ipinaalala sa kanya ni rin na si Sisbo ay umalis na sa utos ng Reyna, ibig sabihin ay walang pagpipilian si Alicia kundi manatili sa palasyo. Sa ibang lugar, nakipagkita si Elithir kay Lord Mask, at isiniwalat niya ang kanyang hinala na maaaring may isang taong malapit sa maharlikang pamilya na palihim na nakikipagtulungan sa imperyo. Nagustuhan ni Mask ang ideya, ngunit tinanong niya kung mayroon siyang anumang patunay. Inamin ni Elithir na wala pa siyang sapat na ebidensya, ngunit naniniwala siyang may kaina-hinalang nangyayari sa kanilang panig. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Iska at ang kanyang koponan sa Alamira para sa kanilang bakasyon. Dahil sikat ang lugar dahil sa mga resort, dalampasigan, at mga babae na nagkakahalaga ng $1 kada oras. Pagkarating, agad na natuwa si Mesmes sa lahat ng iniaalok ng resort. Gumugol sila ni Nene ng oras sa pag-e-enjoy sa dalampasigan, at ang araw ay kalaunan ay naging isang mahabang pagdiriwang. Nang gabing iyon, pagod na pagod si Mesmes at kinarga siya ni Jin pabalik sa hotel. Umalis sina Nene at Iska para bumili ng mga gamit para sa hapunan. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang kinailangang lumayo ni Nene matapos uminom ng marami, naiwan si Iska mag-isa. Pagkatapos, nagkataon, nakasalubong niya ang isang misteryosong babae. Ngunit habang nagtitinginan sila, pareho nilang napagtanto na nagkita na sila dati. Nakilala siya ni Iska bilang ang babaeng tinulungan niyang makatakas mula sa bilangguan 1 taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos, bumalik si Nene. At nang lumingon si Iska, nawala na ang babae. Samantala, tumakbo ang babae palayo at nagtaka kung ang taong nakilala niya ay tunay na disipulong si Iska. Kalaunan ay naabutan siya ni Swars, pagod na pagod sa pagsisikap na makasabay. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, tuwang-tuwa na isiniwalat ni Sisbo na natagpuan na niya ang mandirigmang hinahanap niya. Pagbalik sa palasyo, patuloy na nagdurusa si Alicia sa kanyang mga tungkulin, at ipinaalala ni rin sa kanya na mayroon siyang mahalagang pagpupulong kinabukasan kung saan kailangan niyang batiin ang iba't ibang panauhin, na lalong nagpabigat sa loob ni Alicia dahil gusto niya ng bakasyon. Bago pa siya makapagreklamo pa, dumating ang Reyna at hiniling kay Alicia na sumama sa kanya. Nang gabing iyon, bumalik si Sisbo sa lugar kung saan niya nakatagpo si Iska at ginamit ang kanyang kakayahang astral upang subaybayan ang mga galaw nito. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapahintulot sa kanya na sundan ang landas na tinahak niya pagkatapos ng kanilang pagkikita at tuklasin kung saan ito tumutuloy. Kasabay nito, dinala ng Reyna sina Alicia at rin sa silid ni Sisbo at ipinaliwanag na kakaiba ang kinikilos ni Sisbo nitong mga nakaraang araw at gustong halughugin ang kanyang mga gamit para sa mga sagot. Kinwestiyon ni rin kung ang pagpapadala kay Sisbo sa Alsamira ay isang dahilan lamang upang siyasatin ang kanyang silid, ngunit itinanggi ito ng Reyna, na sinasabing napili si Sisbo dahil may kakayahan siya, at ang sitwasyon ay nagbigay lamang sa kanila ng isang maginhawang pagkakataon upang mas malalim na magsiyasat. Sa loob ng silid, hinalugog nila ang mga gamit ni Sisbo at nakakita ng isang lumang artikulo sa pahayagan tungkol sa pag-aresto kay Iska. Inilalarawan ng artikulo ang parehong insidente kung saan tinulungan niya ang isang tao na makatakas mula sa bilangguan. Ang natuklasan ay nag-iwan kay Alicia ng gulat, hindi maintindihan kung bakit kilala ng kanyang nakababatang kapatid na babae ang parehong sundalong imperial na naging isang mahalagang figure sa kanyang sariling buhay. Samantala, sa wakas ay nakarating sina Sisbo at Swars sa hotel ni Iska. Pumasok si Sisbo sa kanyang silid, ngunit agad na tumugon si Iska at hinarap siya, sa pag-aakalang isa siyang asasin na ipinadala para sa kanya. Ngunit nang ibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, nakilala siya nito bilang ang babae na iniligtas niya noon. Matapos kumpirmahin na hindi sila magkaaway, tiningnan ni Sisbo si Iska at tinanong ito kung babalik ba ito sa soberanya kasama niya. Isiniwalat ni Sisbo na hindi niya sinabi kahit kanino na ang sundalong imperial na nagligtas sa kanya ay si Iska. Dahil doon, gusto niyang bayaran ito ng maayos at inalok ito ng isang mahalagang pulse heiress bilang regalo. Gayunpaman, agad na tumanggi si Iska, dahil wala siyang interes na tumanggap ng mamahaling gantimpala, at nilinaw na hindi pera ang gusto niya.
Pagkatapos ay ipinahayag ni Sisbo kung paano niya nalalaman na ang insidenteng kinasasangkutan ng pagsadyop sa kanya ay sumire sa reputasyon nito at naging dahilan upang mawala ang kanyang posisyon bilang isang nakasign na disipulo. Kaya gusto niyang tumulong sa pagpapanumbalik ng nawala nito. Ngunit para mangyari iyon, kailangan niya itong bumalik kasama niya sa soberanya upang tulungan siya. Naghinala si Iska at nagtanong kung sino talaga siya. Inaangkin ni Sisbo na nagtatrabaho siya bilang isang servant sa palasyo ng hari, ngunit pinag-iisipan ni Iska kung bakit ang isang taong katulad niya ay mangangailangan ng tulong niya gayong napakaraming tao ang handang sumuporta sa kanya. Inamin ni Sisbo na hindi na niya mapagkakatiwalaan ang sino man sa paligid niya. Pagkatapos ay naging emosyonal siya, humingi ng tawad sa pagkabigla sa kanya, at nangakong babalik siya upang ipaliwanag ng maayos ang lahat. Bago umalis, aksidente niyang naiwan ang pulse errors. Pagbalik kay Alicia, iniulat ni rin sa Reyna na wala silang nakitang kakaiba sa loob ng silid ni Sisbo, ngunit may ibang ideya si Rin. Iminungkahi niya na ipadala si Alicia sa Alsamira upang makausap niya ng direkta si Sisbo. Naniniwala na dahil sila ay magkapatid, maaaring mas komportable si Sisbo na ibunyag ang katotohanan kay Alicia. Sumang-ayon ang Reyna at inaprobahan ang plano. Samantala, nakatanggap ang Senado ng Imperyo ng impormasyon na si Sisbo, ang Pure Blood Witch, ay kasalukuyang nasa Alsamira. Dahil ang pagkuha ng isang Pure Blood Witch ay isa sa kanilang pinakamataas na prioridad, nagpasya silang ito ang perpektong pagkakataon upang kumilos. Para mahuli siya, naghanda sila ng isang napakalaking sandatang panlaban sa mga mangkukulam na kilala bilang ang Object. Sa soberanya ng palasyo, muling nakipagkita si Elitir kay Lord Musk at sa wakas ay isiniwalat ang pagkakakilanlan ng mga taong pinaghihinalaan niyang may kaugnayan sa imperyo. Ayon sa kanya, ang mga maruruming mangangalakal ay ang kanyang sariling mga nakababatang kapatid na babae. Nabigla si Musk at binalaan siya na ang paggawa ng mga ganitong akusasyon ay maaaring makasira sa reputasyon ng pamilyang Lu. Gayunpaman, sinabi ni Elitir na ang pagprotekta sa kinabukasan ng soberanya ay mas mahalaga kaysa sa anumang halalan sa Maharlika. Ipinaliwanag niya na kung tunay na tinatraidor nina Alicia at Sisbo ang kanilang bansa, dapat niya silang pigilan. Ngunit dahil sila ay kanilang mga kapatid pa rin, inamin niya na maaaring wala siyang lakas na gumawa ng desisyong iyon mismo. Nang marinig iyon, sinabihan siya ni Musk na huwag mag-alala at nangako na siya ang hahawak sa bagay na ito. Kalaunan, naglakbay si Alicia sa disyerto patungo sa lahat ng Alsamira ng mag-isa dahil ginugol niya ang halos buong buhay niya na napapaligiran ng mga gwardya at proteksyon ng Maharlika. Parang hindi pamilyar ang paglalakbay, naantala ang biyahe nang biglang huminto ang sasakyan dahil sa napakalaking mga yapak na nakaharang sa kalsada. Nag-imbestiga si Alicia at mabilis na napagtanto na ang mga bakas ay hindi galing sa isang nilalang. Napansin niya ang mga palatandaan ng makinarya at amoy ng langis, na nagpapatunay na ang bagay ay dumating na sa Alsamira. Samantala, si Iska at ang kanyang koponan ay nakaalis na sa kanilang mamahaling hotel. Nagreklamo si Mesmes tungkol sa paglipat muli, ngunit ipinaliwanag ni Iska na ang dating lugar ay masyadong mahal. Sa katotohanan, sinusubukan niyang ilayo ang kanyang koponan mula sa anumang panganib na may kaugnayan kay Sisbo at sa soberanya. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-react muli ang astral crest ni Mesmes. Nagpanik siya dahil maaaring ibunyag ng marka ang kanyang sikreto, ngunit sinabihan siya ni Jean na huwag mawalan ng pag-asa. Ipinaliwanag niya na may mga espesyal na sticker na ibinebenta sa merkado na maaaring magtago ng mga astral sign. Naalala kung paano dati ay gumamit si Nora ng katulad na bagay habang itinatago ang kanyang sariling pagkakakilanlan sa loob ng imperyo. Dahil sa isang posibleng solusyon na nakikita, naging mas optimistiko si Mesmes at nagpasya ang grupo na maghanap ng isa kinabukasan. Pagkarating sa kanilang bagong hotel, umalis si Iska upang makipagpalitan ng pera, ngunit mabilis niyang nakatagpo muli si Sisbo. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kakayahang astral ay nagbigay daan sa kanya upang subaybayan ang mga galaw nito sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga pangyayari mula sa nakaraan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alaalang iyon, natagpuan niya ang hotel kung saan ito tumutuloy. Humanga siya sa kakayahan, ngunit nagtanong kung matalino ba para sa kanya na ibunyag ang napakahalagang impormasyon sa isang sundalong imperial. Sinabi ni Sisbo na gusto niyang maging tapat sa kanya, ngunit inamin niya na nagsinungaling siya noon.
Ipinahayag niya na hindi siya isang utusan at sa katunayan ay isang prinsesa ng soberanya at nakababatang kapatid ni Alicia. Natigilan si Iska, hindi maintindihan kung bakit mangangailangan ng tulong ang isang maharlikang prinsesa. Ipinaliwanag ni Sisbo na may isang taong tuma-target sa Reyna at ang taong nasa likod ng plano ay konektado sa lahi ng tagapagtatag at ang kanilang layunin ay ganap na pagkawasak. Sinabi niya na kung masawi na ang Reyna, ang marupok na ugnayan sa pagitan ng imperyo at soberanya ay babagsak, na magdudulot ng isa pang mapaminsalang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Sisbo na ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ang tulong ni Iska. Kasabay nito, sa wakas ay dumating si Alicia sa Alsamira at nakatagpo si Swartz na nagpaalam sa kanya na nawala si Sisbo nang walang paliwanag. Pagbalik kina Iska at Sisbo, inamin niya na gusto rin niyang pigilan ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, ngunit tumanggi siyang bumalik sa soberanya kasama niya. Nabigla si Sisbo at ipinaalala sa kanya na kung may mangyari sa Reyna, walang makakapigil sa tunggalian. Ngunit ipinaliwanag ni Iska na ang pagpigil sa isang digmaan ay hindi lamang ang kanyang layunin. Dahil gusto niyang tuluyang wakasan ang isang siglong puot sa pagitan ng imperyo at ng soberanya. Nang tanungin ni Sisbo kung paano niya planong makamit ang isang bagay na imposible, sinabi ni Iska na ang sagot ay negosasyong pangkapayapaan. Sinabi sa kanya ni Sisbo na mas gugustuhin pa ng mga tao sa kanyang bansa na basagin ang pisngi ng kanilang sariling ama kaysa patawarin ang imperyo. Sumang-ayon si Iska na hindi ito magiging madali, ngunit naniniwala siyang may isang tao mula sa soberanya na may parehong pangarap. Bago pa niya mabanggit ang pangalan ni Alicia, biglang dumating si Lord Musk kasama ang kanyang mga sundalo. Inakusahan niya si Sisbo ng pakikipagkita sa isang kaaway at sinabing madidismaya ang Reyna sa kanyang mga aksyon. Sinubukan ni Sisbo na ipaliwanag na iniimbestigahan niya ang isang taong nagbabalak na umatake sa Reyna at kailangan niya ang tulong ni Iska upang pigilan ito, ngunit tumanggi si Lord Musk na makinig. Inihayag niya na naitala niya ang kanilang buong pag-uusap at inutusan ang kanyang mga sundalo na hulihin siya. Habang sinusubukan ni Sisbo na tumakas, hinarap ni Iska si Musk at tinanong kung bakit niya siya inaatake gayong dapat ay nasa iisang panig sila. Sinasabi lang ni Musk na pinili na ni Sisbo ang pagtataksil. Bago pa lumala ang sitwasyon, isang napakalaking mekanikal na sandata ang nagpakita sa harap nila, at agad itong nakilala ni Iska bilang ang sandatang panlaban sa mga mangkukulam ng imperyo, ang object. Agad na sumugod si Iska patungo sa object upang pigilan ito, ngunit nahadlangan siya ni Lord Musk at hindi hinayaan na makialam. Buong kumpiyansa niyang hinaranggan ang daan ni Iska, na umakto na parang siya ang huling balakid, na nakatayo sa pagitan nila sa tagumpay. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating ang pangkat ni Iska. Agad na nakilala ni Mesmes si Musk bilang ang taong naghagis sa kanya sa Vortex, habang napansin ni Musk na nakaligtas siya at nagkomento sa kanyang hindi inaasahang pagbabago. Habang nagpapatuloy ang komprontasyon, sinimulan ng object na i-scan ang lahat para sa astral energy. Natukoy nito ang nakatagong kapangyarihan ni Mesmes, ngunit ang pinakamalakas na signal ay nagmula kay Sisbo, na naging dahilan upang malok ng makina ang kanyang pangunahing target. Inutusan ni Musk ang kanyang mga sundalo na hulihin si Sisbo, ngunit mabilis na nagpasya ang object na sila ay mga balakid at inalis ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay sumugod ito ng direkta kay Sisbo, ngunit tumalon si Iska sa harap niya at pinutol ang atake gamit ang kanyang mga espada, na siyang nagprotekta sa kanya sa tamang oras. Dumating si Nene at sinabi kay Iska na kailangan niya ng oras para ihanda ang kanyang sandata. Habang nagtatrabaho siya, pinapanatili ni Iska ang object na okupado, paulit-ulit itong inaatake, ngunit ang baluti ng makina ay masyadong malakas, at tila walang anumang pinsala ang naitamo ni Iska sa mga pag-atake nito. Kalaunan, inanunsyo ni Nene na handa na ang kanyang sandata at nagpaputok. Tila tuluyang sinira ng pag-atake ang object. Gayunpaman, hindi pa tapos ang labanan. Sa ibang lugar, naabutan ni Lord Musk si Jean at inatake ito, na nasugatan ang kanyang kamay. Mabilis na lumipat si Jean sa kanyang kabilang kamay at gumanti ng pagpapaputok, ngunit ang putok ay naharang ng recording device na dala ni Musk, na naglalaman ng ebidensya laban kay Sisbo bilang isang traidor. Sa galit, nagpasya si Musk na sunugin ng buhay ang lahat at inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan ng apoy ang lugar.
Gayunpaman, nabigo ang kanilang mahika dahil ang astral power ni Mesmas ay lumilikha ng hangin na pumipigil sa pagkalat ng apoy. Nang mapagtanto niyang nagising na niya ang isang astral ability, naging interesado si Mask na hulihin siya para sa kanyang sariling mga eksperimento. Bago pa niya siya maabot, nagpaputok si Jean ng isang putok na pumutok sa maskara ni Mask. Napilitang umatras, nangako si Mask na babalik siya at maghihiganti. Samantala, biglang muling gumana ang nawasak na bagay. Tinanggal nito ang panlabas na baluti nito at nagbunyag ng isang nakatagong pinagmumulan ng kuryente. Habang naghahanda ito ng isa pang pag-atake, napansin ni Iska na ang enerhiyang inilalabas ay light astral energy, ibig sabihin ay mayroong astral spirit na nakulong sa loob ng makina. Dahil alam niyang nauubusan na sila ng oras, sinabihan ni Iska si Nene na protektahan ang lahat habang nakatutok siya sa object, sinunggaban niya si Sizbo at iniiwasan ang pag-atake habang naghahanda si Nene ng isa pang atake. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, lumikha ang makina ng isang kalasag at hinaranggan ang kanyang sandata. Pagkatapos ay sinabihan ni Iska si Nene na ilikas ang iba at nagpasya na siya mismo ang humawak sa laban. Habang sumusugod ang bagay ng isa pang pag-atake, ginamit ni Sizbo ang kanyang astral ability upang lumikha ng distraction. Kinuha ni Iska ang pagkakataon at sinira ang ulo ng makina, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Ngunit sa halip na matapos, ang astral energy sa loob ng bagay ay nakatakas at nabihag si Sizbo. Ang enerhiya ay naging isang napakalaking astral spirit, na nag-iwan kay Iska ng pagkagulat. Paulit-ulit siyang umatake, ngunit walang epekto ang kanyang mga pag-atake. Nang magsimulang maneg ang espiritu sa kanya, dumating si Alicia at umatake gamit ang kanyang mga kapangyarihang yelo. Nagulat si Iska nang makita siya roon, ngunit agad na tinanong ni Alicia kung bakit ang talunan na ito ay nasasangkot sa isa pang mapanganib na sitwasyon. Ipinaliwanag ni Alicia na ito ay isang astral spirit at napagtanto ni Iska na maaaring sinusubukan itong gamitin ng imperyo bilang sandata. Pagkatapos ay nagpakawala ang espiritu ng isa pang pag-atake, ngunit hinaranggan ito ni Alicia gamit ang kanyang kalasag na yelo. Pinalipad ng puwersa ang nilalang, na nagdulot ng pagkawasak sa buong lugar. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumang-ayon sina Iska at Alicia na makipagtulungan. Ginamit ni Alicia ang kanyang pinakamalakas na teknik sa yelo habang pinapagana ni Iska ang buong kapangyarihan ng kanyang mga espada. Ang kanilang pinagsamang pag-atake ay sumira sa enerhiya ng astral spirit at tinalo ito. Habang nawawala ang espiritu, sa wakas ay pinakawalan si Sizbo. Nagpasalamat sina Iska at Alicia pagkatapos ng labanan at inamin ni Alicia na ayaw na niyang makipaglaban dito tulad ng dati. Gayunpaman, naputol ang kanilang sandali nang magising si Sizbo. Agad niyang tinanong si Alicia kung kilala niya si Iska at kung ano ang kanilang relasyon. Itinanggi ni Alicia na kilala niya ito habang sumunod naman si Iska at nagkunwaring kakakilala lang nila. Pagkatapos ay isiniwalat ni Sizbo na nakikita niya si Iska bilang kanyang ideal na kabalyero at isang taong gusto niyang asahan. Nang marinig iyon, nagselos si Alicia nang makita ang kanyang kapatid na babae na napapalapit dito. Ngunit bago lumala ang sitwasyon, dumating ang mga kasamahan ni Iska, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Sa ibang lugar, nalaman ni Narisha at Nameless na natalo ni Iska ang sandata ng imperyo sa tulong ng mga mangkukulam. Nang magtanong si Nameless tungkol sa emperador, inakala ni Risha na malamang ay nasa isang lugar na nagpapahinga ito. Samantala, si Salinger ay gumagala sa kanayunan nang bigla niyang maramdaman na may paparating. Lumalabas na ang emperador mismo, na nagsabi sa kanya na mayroon silang mahalagang pag-uusapan. Pagbalik sa soberanya, bumalik si Lord Mask kay Kising at sinabi sa kanya na dapat nang magsimula ang mga paghahanda para sa halalan ng reyna. Kasabay nito, ipinatawag ng reyna si Elitir at tinanong kung siya ang may pananagutan sa paglabas ng lokasyon ni Sizbo. Tinanong din niya kung si Elitir ba ang tunay na Elitir or kung may iba pang nangyayari. Sa halip na direktang sumagot, ngumiti lamang si Elitir, na nagpapahiwatig na ang alitan sa loob ng maharlikang pamilya ay nagsisimula pa lamang. Kalaunan, palihim na nagkita muli si Alicia at si Iska, at nagtataka siya kung bakit palagi silang nagkikita sa ganitong mga sitwasyon. Ngunit sinabi ni Iska na wala siyang pakialam. Sinabi sa kanya ni Alicia na kung may sino man mula sa soberanya na malapit, dapat silang magpanggap na hindi magkakilala. Nang makita ang reaksyon niya, tinanong niya kung nasisiyahan ba siya rito,
at nang tinanggihan niya ito, ang reaksyon niya ay nagsasabi ng iba, at nagbahagi sila ng isang sandali, na pagtanto na nagsimula na silang makaramdam ng damdamin para sa isa't isa.